Nasa kote ang dalawang babaeng kasabwat umano ng isang pulis na naunang inaresto dahil nagpapatakbo umano ng rent-a-car scheme. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Sa timbre ng impormante, Nakuha niya, totoo? Nakuha. magkasunod na naaresto ng Highway Patrol Group Task Force Limbas sa isang mall sa Pampanga, si alias Didit. Huwag kang mag-alala, nasa tamang kamay ka, Dit. At kasamahan niyang si alias Kat. Wanted sa kasong paglabag sa anti-carnapping law ang dalawang babae matapos daw na masangkot sa rent-a-car scheme. They will have to fabricate yung certificate of registration at saka po yung receipt po para it would appear na legal po yung pagbebenta nila ng mga sasakyan. They are offering this sa social media. Inilabas ng korte ang warrant of arrest nito lang Agosto makarang idemanda ng mga complainant na nagbaka sakali raw na kumita ng dagdag kaya nag-invest sa car rental. Karamihan sa mga biktima nila ay mga OFW na napilitang mag-loan. Mayroon pong mga teacher na naging biktima na nag-loan din po para po iparenta sa kanila. Sa investigasyon, dawit ang dalawang babae sa operasyon ng rent-a-car na pinatatakbo umano ng isang police lieutenant colonel na una nang naaresto ng mga pulis. Kapwa nila itinanggi ang paratang. Wala po, sir. Wala po akong kinalaman dun, sir, dahil unang-una, tinubos naman po nung nagsangla nun dun sa financer ko. Hindi ako kasali dito dapat dahil ako lang po yung may-ari ng bahay na tinitirahan nung inakusahan, yung kumuha ng sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng patuloy na paglawak ng social media, naglipa na rin ang mga nagkakalat ng fake news, gaya ng mga troll. Ang ilan sa kanila, nakausap po ng GMA Integrated News at ikinwento kung paano sila nagtrabaho bilang tagakalat ng peking impormasyon. At yan po ang tinutukan ni Mariz Umali na kaisa natin sa ating panata kontra fake news. Sa dami ng nakikita at nababasa online, alam mo ba kung alin ang totoo at ano ang fake news? Ang fake news ay gawa-gawang impormasyon na pinagmumukhang totoo na layong manlinlang at manipulahin ng publiko. Sa isang pag-aaral ni na Dr. Jonathan Ong at Dr. Jason Cabañas, nagsimula itong maging talamak sa Pilipinas noong eleksyon 2016. What we found was that it's more normalized for politicians to be doing digital operations. For some people, yes, it is explicitly political. Gusto nilang ma-elect into office. And one of the most lucrative and most available jobs is digital operations. Isa sa mga naengganyo ang kagagraduate lang noon na si Chris. Di niya tunay na pangalan. Dahil naghahanap daw siya ng trabaho noong 2015, kumagat siya sa nakasisilaw na alok. Noong una, moderator lang siya ng Facebook page na gagamitin sa eleksyon. Hanggang nalaman ko na lang na magtatrabaho pala ako para sa isang politiko. Okay. Ano raw gagawin mo? Nung una, ang sinabi lang is magbantay ng mga comments, ng mga mapanirang comments, i-block yung mga nagsasabi ng hindi magaganda. Pero kalaunan, kailangan namin gumawa ng content or post na makakasira sa kalaban ng kandidato namin. hindi pa raw alam ni Chris noon na pagtutroll na pala ang kanyang ginagawa. Hindi pa raw kasi kilala ang salitang troll noong 2015. Sobrang simple lang kasi ito may nakahanda na yung caption, nakahanda na yung mga pictures, tapos saan nyo siya ipopost, anong oras nyo siya i-share. Magkano ang sweldo mo doon? Nagsimula po ako sa 17,000. Binabayaran kami ng cash. Ano yung pinakamatinding sinulat mo? Inakusahan namin yung isang kandidato na mandarambong. Kasi hindi naman talaga napatunayan na mandarambong yung kalaban ng kliyente namin eh. Dito na raw unti-unting naramdaman ni Chris na may mali. Halos sa araw-araw, pine-pressure kami ng boss namin na mag-isip ng pwedeng putik na iba to sa kalaban. Kahit hindi na siya totoo, kahit sobrang exaggerated na niya. Pero tinuloy mo pa rin? Oo. Kumikita naman ako, so bakit ako titigil? Kapit sa patalim na din. Simple lang ang hierarchy o estruktura ng isang troll farm.
Ang kliyente o yung nakikinabang sa disinformation ang pinaka-boss. Kasunod ang troll operator o consultant na siya nagmamando sa buong operasyon. At silang mga troll workers na nagpapakalat ng maling impormasyon gamit ang mga nakaw na identity na madalas daw ay kinukuha nila mula sa ibang bansa, partikular sa Southeast Asia. Merong mga boss and they won't ever call themselves as troll, but they are actually the real masterminds of the operations. They will dictate the talk points and the main kinds of stories that the influencers and fake account operators are instructed to share and spread on social media. Sa ganitong trabaho rin napabilang si Val, hindi rin niya tunay na pangalan. Kinuha siya para maging digital operator, pinagandang bansag sa mga troll worker. Pero hindi kandidato ang kanyang tinrol, kundi negosyo. Nakakompetensya ng kumpanyang nag-hire sa kanya. Kaming mga trolls, ma'am, tinitira namin si kaming lahat ng account ginagamit namin. Ay oo, si ano talaga yan, pangit yung service nila dyan, bulok yung yung system. Ayon kina Chris at Val, madali lang mapaniwala ang mga tao. Ang napansin namin is yung kung ano yung minsan exaggerated, yun pa yung mas maraming like at reacts. Topics that instill fear, anxiety, or resentment, ito yung mga topics na talagang inaatake ng mga trolls, and ito yung mga ginagamit nila to use as digital weapons, really, to steer the conversation, to draw people's attention. Ang nakalulungkot daw, kahit mga politikong galit sa fake news, napipilitan daw na gumamit ng troll. Now, even those who had tried to denounce disinformation and fake news, feeling nila they have to fight fire with fire these days. It's becoming more normalized, it's becoming more professionalized, it's more expected now na ay kailangan lumaban din tayo, kailangan maki-meme wars din tayo. Pero sa gitna ng pagkalat ng maling impormasyon, may magagawa pa rin tayo para labanan ang fake. We need to empower workers, empower our students to have better vocabulary of ethics, better vocabulary of good and bad practice. Parang na-overlook na natin ang questions of ethics. Aminado sina Val at Chris, ang kapalit ng kanilang iligal na trabaho ang mamuhay araw-araw sa pangamba. Nagkaroon sa akin ng takot nung na-realize ko na hawak pala ng operator yung information namin. Kami mga trolls. Alam niyo kung saan kami nakatira. So, kung nagkabulilyaso man, pwede niya kami ipaligpit. Nandun na rin yung takot na what if magkahulihan. Siyempre, madamay kasi binibigay namin yung ID namin. Sa huli, sila na rin mismo ang nagdesisyong talikuran ito. Parang na-guilt, ma'am, kasi parang nanloko ka ng tao, ma'am, tapos to the point na niloloko mo rin yung sarili mo. Hindi ako magpapaka-ipokrito, malaking pera ang mawawala, pero hindi masisikmura ng konsyensya ko eh. Mali yung ginagawa. Mali talaga. Pinagsisihan ko siya. May kapangyarihan tayong labanan ang fake. Simulan natin sa pagiging mapanuri ng ibabahagi. Dahil malaki ang nakataya, ang ating kalayaang mabuhay sa katotohanan. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali Naktutok, 24 Oras. Mga kapuso, maging handa dahil posibleng maulit ang mga pag-ulan bukas, gaya ng naranasan kanina sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Palawan, Mindoro Provinces, Quezon, Bicol Region, Panay Island, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Davao Region at Soc-Sargen. May malalakas na ulan lalo na sa hapon, kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, may tsansa rin na maulit ang buhos ng ulan, pati na pagkulog at pagkidlat bukas ng tanghali o hapon.
Sa ngayon, walang bagyo o sama ng panahon na namamataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Easterlies o yung mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko pa rin ang iiral sa bansa. Pero ang weather system na yan ay posible ring magdulot ng thunderstorms. Kaya nararanasan din ang malakas na buhos ng ulan sa ilang lugar. Sama-samang magsasanay ang mga sundalo ng Pilipinas, Amerika, Australia, United Kingdom, Japan at South Korea sa kamandag exercises na nagsimula na ngayong araw. Dadalo rin bilang observer ang mga sundalo ng France, Thailand at Indonesia ayon kay Philippine Navy Marine Corps Commandant Major General Arturo Rojas. Layon ng ensayong i-train ang ating mga sundalo kaugnay sa counterterrorism, regional security at mga sakuna. Magtatagal hanggang Oktubre 22 ang kamandag exercises at gaganapin sa iba't ibang lugar sa Cavite, Ilocos at Palawan. Kasunod ng pag-back out ng isang local partner ng Miro Systems, transparency ang hiling ngayon ng isang grupo kaugnay sa hatian ng mga nasa joint venture nito. Kabilang sa kanilang nais matukoy, sino ang sasalo sa mga dapat nitong gampanan. Nakatutok si Mark Salazar. Nag-aalala ang civil society group na Right to Know, Right Now Coalition na baka mapilayan ang botohan sa pag-atras ng isa sa 3 Filipino partners sa joint venture kasama ang Miro ng Korea. Ang nag-back out na St. Timothy Construction Corporation sana ang bahala sa credit line sakaling kailanganin ng pondo ng joint venture. Sino sasalo nung financing na parang ngayon ay nakatenga sa ere? Lalo na't umalis na ang St. Timothy. Funds had been dispersed. A big part of the 17.9 billion pesos at malapit na mag-print ng balota. Humihingi ang grupo ng mga dokumento para makita ang partihan ng trabaho at gastos ng bawat isa sa joint venture. Mas detalyadong financial records at hatian sa puhunan para hindi malabag ang 60-40 ownership rule. Sa ngayon daw, di wala silang makausap. That's why we're telling COMELEC, give everything out, put everything out there. And for the Miro JV, talk to us. Where are you? Hindi nga namin makita kung nasan sila eh. Dahil yung opisina, ang sabi, wala daw dun yung Miro. But are we talking to a phantom joint venture here? Sa isang pahayag, sinabi ng Miro at ng 2 natitira pang Filipino partners na nagsumiti na sila ng bagong Net Financial Contracting Capacity, dokumentong nagpapakita ng kanilang liquidity. Tinitiyak nila sa COMELEC na kaya nilang sundin at tuparin ang kanilang kontrata para sa 2025 elections. Naipakita na raw nila ang kanilang kakayahang magawa ito. Sa ngayon daw, mahigit 78,000 na ng kakailanganing 110,000 na automated counting machines ang na-deliver na. Nananatili daw ang kanilang commitment sa transparency at inclusivity sa pag-deliver ng natitirang requirements. Tungkol sa kanilang opisina, sinabi ng Miro na dati silang nasa Quezon City. Pero lumipat sila sa Maynila para mas malapit sa COMELEC, sa kahilingan na rin nito para daw mas madali ang koordinasyon at komunikasyon. Nauna na rin sinabi ng Miro na kahit daw umatras ang Pilipinong kumpanyang St. Timothy, nananatili pa rin daw na 60% Filipino-owned ang joint venture dahil ang dating shares ng St. Timothy ay napunta naman sa iba pang partner nito. Ang koalisyon naman ay maghihintay daw ng kalahating buwan ayon sa Freedom of Information Act para maglabas ng mga dokumento ang Miro joint venture. After that 15 working days, we will be exhausting all our possible remedies, including judicial remedies if necessary. Hinihinga namin ng pahayag ang COMELEC sa mga sinabi ng Right to Know, Right Now Coalition. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Inspirasyon ang hatid sa GMA Afternoon Prime ng seryeng pagbibidahan ni Kapuso child star Ewan Micael simula sa Lunes. Di lang timely, marami ring kapupulutan ng aral ang kwentong tatalakay sa pambihirang karamdaman. May chika si Aubrey Carampel. Inaasahan ko po ang inyong suporta kay Ralbo Agapito, ang inyong mayor, paslit, pero walang limit. Baka nyo!
Yan ang bagong karakter na gagampanan ng award-winning Kapuso child actor na si Ewan Micael sa upcoming Kapuso Afternoon Prime series na Forever Young. Pero kung akala nyo bata pa si Rambo, sa kwento, 25 years old na siya, natatakbo pa nga bilang mayor. May kondisyon kasi siya na tinatawag na panhypopituitarism o tinatawag ding pituitary dwarfism. Pero sa opening speech ni Ewan sa MediaCon na tila kanyang inaugurasyon, biglang napatigil si Ewan. Biglang nakatingin sa lahat na to. Alam daw ni Ewan na isa na namang mahalagang papel ang ipinagkatiwala sa kanya, lalo pa at napapanahon ng kwento na usapin din ang eleksyon. Na pagiging mayor, siguro pagtulong lang talaga at pag-leadership para sa mga tao. Tulad daw ng karakter niyang si Rambo na mukhang bata, si Ewan mature din daw lalo na kung mag-isip at magsalita ayon sa kanyang co-stars. Alam niyo yung ginagawa niya, parang pinanganak siya para mag-artista. Hindi siya pangkaraniwang bata. Salamat po sa mga magagandang compliments niyo po sa akin. Pero sa tingin ko hindi lang compliment yung matanda magsalita. Parang pero kapag matanda magsalita, naiisip ko parang lolo na ba ako? Kasama rin sa cast sina Rafael Rosel, James Blanco, Nadine Samonte, Alfred Vargas at marami pang iba. Sa Lunes, October 21, mapapanood na ang Forever Young sa GMA Afternoon Prime. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. At yan, na mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 71 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.